Sa oras na ito, bibigyan po natin ng punto itong mga katawa-tawang inihayag ni Aling Claire Marites Castro kung saan po ay iniinsulto nito ang kaalaman at katalinuhan ng taong bayan. Dahil sabi niya, nitong tagapagtahol ni Marcos Jr. na tinatawag na the presidential barker na si Aling Claire Marites Castro, si Sara Duterte daw at si Bongbong Marcos Jr. ay hindi dapat ikinukumpara. Sapagkat sila daw ay magkaiba. Ang isa ay nagtatrabaho, referring to Marcos Jr., at ang isa ay nagbabakasyon lang, referring to Vice President Sara Duterte. Well, sa totoo lang, walang naniniwala dyan sa kanyang diskarte, sapagkat ang katotohanan, ang pinagmulan po ng pagbagsak ng ratings ni Marcos Jr., negative 3 sa SWS survey, negative 14 and negative 15 respectively sa Pulse Asia, and negative 27 po sa ating Publicos Asia, ay dahil nabulgar po ang pagiging mastermind nito. Sa hanay ng mga mamamayan, walang hindi naniniwala na ang mastermind walang iba kundi si Marcos at sila Romualdez. Kung bakit nangyari po ang mahigit 1 trilyon na pandarambong at pangungulimbat sa Kabanang Bayan. So ang issue ng pandarambong at pangungulimbat, kasabay po ng pagkabunyag kay Marcos bilang with no less than his own sister, si Senator Amy Marcos, ang nagbunyag at nagbulgar sa kanya, ay isang pagpapakita po na ang taong bayan ay maalam, nag-a-analyze at alam nila kung ano ang pinagmumulan ng pagbagsak ng approval at trust rating ni Marcos, kundi ang kanyang sariling kagagawan ng katarantaduan at kalukuhan na ginawa niyang isang malaking sindikato, ang gobyerno. Kaliwat kanan ang pangungulimbat at pangungurakot, kaliwat kanan ang pagbalik po ng krimen sa ating bansa. So ang mga na-achieve ni former President Duterte ay halos walang pinatunguhan dahil ibinasura lang po ng kalukuhan at katarantaduhan na ginagawa ni Marcos. Kaya nagiging katawa-tawa tuloy at parang naging clown ang mga pahayag ni Aling Claire Marites Castro na tagapagtahol ni Marcos dahil alam ng taong bayan, ng mayoriya ng mamamayang Pilipino, na si Marcos ay lulong sa matino at ang pag-iisip at walang kakayanang mamuno sa ating bansa. Kung kaya, nangyari po ang malawakang korupsyon, malubha at malakihang pandarambong at pagkawasak po ng ating buong bayan at buong lipunan. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kung kaya, malinaw po na isang malaking katatawanan at isang malaking insulto na rin mismo sa kaisipan ng mamamayang Pilipino itong binabanggit ni Aling Claire Marites Castro na panay bakasyon si Inday Sara Duterte, samantalang si Marcos ay panay ang trabaho. Siguro panay ang trabaho para mapabilis ang pagnanakaw at pandarambong sa Kabanang Bayan yan. Baka pwede pang tanggapin at paniwalaan yan ng mamamayang Pilipino. Ang ganyang uri ng pahayag ni Aling Claire Marites Castro. Pangalawa, malinaw naman po sa atin din na ang anumang issue na ibinabato kay Vice President Sara Duterte ay talaga namang nalusutan po ng kanyang malinaw na magandang performance sa evaluation po ng Commission on Audit. Yung mga issue ng Mary Grace Piatos, yung issue ng 125 million pesos, yung peke at panunuhol sa impeachment, lahat ng ito na ipakita ni Vice President Sara Duterte na ito ay bahagi ng malawakang political demolition job. At walang malaking epekto sapagkat no less than the Commission on Audit ang nagsabi mismo na inilabas nila 3 times unmodified ang results ng evaluation sa lahat ng audit report na ginawa kay Vice President Sara Duterte sa paggamit ng public funds, even when she was still the concurrent DepEd Secretary or even sa kanyang pagiging Vice President, including the 125 million pesos. Kaya, pag naglabas ng survey, mga kababayan, mas mataas, higit di lalo pa, ang mas pagtitiwala at pagkilala ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte kaysa kay Bongbong Marcos Jr. Kapareho lang kay Martin Romualdez, walang naniniwala po sa kanila.
Yan ang dahilan kung bakit hindi mo pwedeng ikumpara talaga si Marcos at si Sara Duterte. In the first place, hindi po adik si Sara Duterte. Kagaya ng pagbubulgar ni Senator Amy Marcos na si Bongbong Marcos ay lulong sa matagal ng pag-abuso sa user, itong si Bongbong Marcos Jr. Pangalawa, binanggit din ni Aling Claire Marites Castro na wag daw gawin ang issue ng impeachment laban sa Pangulo kay Marcos Jr. bilang political demolition operation. Wow! Nagsalita si Claire Castro sa lahat ng magsasalita. Dapat sinabi mo yan kay boss mo Bongbong Marcos Jr. at sa ka-partner in crime niya na si Martin Romualdez. Dahil yan ang gawain nila. Panunuhol, pandaraya, sa basura at gawa-gawang kwentong impeachment complaint kaya nga ibinasura ng Korte Suprema. At sabi ng Korte Suprema, sinortcut nyo, hindi nyo sinunod ang constitutional process. Kung paano tama ginagawa with due process and constitutional guidelines ang impeachment complaint. Yun. At ang nagbulgar mismo nito, walang iba kundi si Congressman Toby Chanco. One of their own, sabi ni Congressman Toby Chanco, ginamit nila Martin Romualdez at Saldico ang panunuhol sa mga proyekto, flood control at iba pang mga pork barrel upang makuha at madaya nila ang signature ng mga kongresista. And lahat ng yan, sinuportahan ni Marcos. At ano pong nangyari? Tinabla sila ng Senado. Hindi nakalusot sa Senado, hindi pinatula ng Senado ang gawa-gawang kwento, pandaraya at basura na uri ng impeachment complaints nila. At ang may gana pa ngayon, at even ang Korte Suprema mismo, kategorikal ang naging desisyon. Ang may gana pa ngayon na gumawa ng kwento tungkol dyan, si Claire Castro pa na ginagamit daw ang possibility ng impeachment complaint upang si Vice President Sara Duterte ay kanilang palabasin na siya ang sa likod nitong impeachment complaint. Aba, talaga lang. So, malinaw, mga kababayan, na talagang nagpa-panic mode itong gobyerno ni Marcos dahil kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig ni Aling Claire Marites Castro. Eh, mantakin mo, hindi pa nga napa-finalize kung totoo ba na may impeachment complaints laban kay Marcos Jr., ang mga opposition group, inunahan na ni Aling Claire Marites Castro at ng mga aliado nila sa Kongreso, itong si Zia Alonto Adyong, na isa ding attack dog ni Marcos at ni Romualdez, na wag daw dapat gamitin ang impeachment complaint laban sa kay Marcos Jr. upang ito ay paglaruan sa politika. Wow! Look who's talking. Sino ang nagsasalita? Di po ba kayo? Kayo ang gumagamit ng pandaraya, ng panunuhol, at ang inyong gawa-gawang kwento, walang kwenta at basura na impeachment complaint laban sa Vice President ay ipinilit ninyo last year. Kung kaya kayo na-knockdown twice, knock-out sa Senado, knock-out sa Korte Suprema, mga kababayan. Eh ngayon ituturo ni Claire Castro na parang ang pasimuno sa impeachment complaint ni Marcos Jr. ay walang iba kung hindi si Sara Duterte. Talaga ha? Talaga lang ha? Mga kababayan. So, ito po ang mga pahayag na ginawa ni Aling Claire Marites Castro ay mga indicators ito na nasa panic mode ang Malacanang. Mantakin mo, saan ka nakakita hindi pa nangangalahati ang termino ng isang active and sitting president, puro negative po, lugmok at lagapak ang kanyang ratings sa trust and approval rating in almost all public survey. First time yan, pinakamalala sa isang aktibo at nakaupo pang presidente na hindi pa nangangalati ang termino, subalit yun na po ang inabot ng kanyang negatibo na reaksyon na itinatakwil siya ng taong bayan. Tapos sasabihin nyo, nagtatrabaho siya. Siguro baka ang ibig sabihin ni Aling Claire Marites Castro, nagtatrabaho si Marcos Jr. para palaganapin ang pandarambong at pangungurakot at pabilisan ang paggawa ng pera. Kung si Governor Chavit Singson pa, at the moment na siya na ang naging presidente nung maproklama siya, walang ibang inisip si Marcos Jr. According to former Governor Chavit Singson, kung hindi ang kamal ng pera sa pamamagitan ng pandarambong at pangungurakot. At yan ay ibinulgar mismo ng dating kaalyado at nagbigay ng tulong pinansyal sa kampanya mismo ni Marcos Jr. Yan po ay hindi matatawaran.
yan po ay hindi mapasusubalian. Nangyari po yan na si Marcos Jr. mismo ay siyang pinagmulan ng kung bakit lugmok na lugmok po ang kanyang trust and approval rating dahil mismo sa kanyang ginagawa. At dahil yan ay nakikita at natatanggap na katotohanan at alam ng taong bayan na yan po ang pagkataong mayroon si Marcos Jr. Mastermind ng lahat ng mga kagagawa na ito sa kanyang pagkakaroon ng involvement sa crime of the century na tinatawag po na the greatest robbery of the government by the government itself led by the president. Yan po ang katotohanan kung bakit lugmok si Marcos Jr. at ipapa-impeach siya ng mamamayan sapagkat hindi na po maitatanggi ang lalim at lawak ng kanyang pagkakasangkot bilang mastermind dito po sa mga iskandalo ng pagsambulat ng korupsyon at pandarampo.